Mapagpalang umaga po sa lahat. Sa huling araw, sa araw ng paghukom, pagbukuri ng Diyos ang mga makasalanan at ang mga mabubuti. At dito ilalapat ng Diyos ang kaparusahan sa mga taong mamuhay ng kasamaan. At sa biyaya ng walang hanggang buhay, sa kaharian ng langit, ang tatanggapin ng mga taong gumagawa ng kabutihan sa lupa. Magsitayo po ang lahat at ating pong awitin ng pambungad na awit. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagayag sa iyo, lahat ng nasa tangaring nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapaloob ang buong kautusan at katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami namumpisal sa iyo, Diyos na mapangyarihan, sa lahat ng mga santo at isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan naming gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasamo namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen.
Bawal kayo na mapangyariang Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. O Diyos, Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming Panginoon. Nanawa, Panginoon Diyos, ay ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu Santo upang maging gabay at kalakasan namin sa paggawa ng mabuti, upang sa araw ng paghukom kami magbabahagi ng iyong kaharian at mga pagpapalat biyayang kaloob mo sa sinumang gumawa ng mabuti. Ating isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid sponsor sa umagang ito, lalo na sina Mr. Edwin Recto and family, Mrs. John Trigal and family, Mr. Joey Apostol and family, Mr. Romulo Rey and family, Mr. Napoleon Berlas and family, Mrs. Leticia Villavicencio and family, Mr. Benjamin Candelaria and family, Mr. Rodolfo Candelaria and family, Mr. Mercedita Encinas and family, Mr. Plumar Salodes and family, Mr. Edgardo Bidin and family, Mr. Hernani Renzares and family, Mr. Arvin Perlas and family, Mr. Bernardo Labos and family. Nawa o Diyos, itong iyong mga anak na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan, patuloy na gabayan, patuloy magpagpalain upang mapuspos ng iyong kalakasan at kasaganaan ng buhay sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay ang idalangin sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon na buhay na haring kasama mo at ang banal na Espiritu isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at magpakinggan ng mga pagbasa. Isang kapangyarihan ang itinatatalakad ng Diyos sa sanlibutan. Ang kapangyarihang ito ang maging susi sa pagliligtas ng Diyos at maging daan sa pagpapala at biyaya upang makibahagi sa sambayanan ng Diyos. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 22, talata 22 hanggang talata 25.
Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksa ay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipiningid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tulda. Itatayo ko na matibay sa isang matatag na lugar. At siya ay magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Sa kanya maaatang ang buong pananagutan sa sampahayan ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamag-anak ay sa kanya aasa. Parang mga sisidlan, mga kopa at palayok na nakasabit. Kung magkagayon, wika ni Yahweh, mababali ang sabitan, mabubunot at malalaglag, at ang lahat ng nakasabit doon ay madutulog. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa muling pagdating ni Kristo ay igagawad ang mga pagpapala sa mga taong namumuhay ng kabutihan. Sapagkat sa pasimula pa lamang siya na ang Diyos na nagkakaloob ng mga biyaya at sa wakas siya rin ang Diyos na nahahatol sa mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 22, talata 12 hanggang talata 17, at talata 20 hanggang talata 21. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapit, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel, upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia.
Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang magniningning na tala sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, halika. Lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin ng halika. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may ibig ng tubig na nagbigay buhay at ito'y walang bayad. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga na darating na ako. Amen. Sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway kamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang Banal Ebanghelyo na ayon kay San Mateo, sa Kabanata 25, nagsimula sa talata 31 hanggang talata 46. Luwalhati sa iyo, Panginoong Heso Kristo.